Niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang lawigan ng Masbate pasado alas 7 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang sentro ng lindol 3 kilometro mula sa hilaga ng Masbate City. Para sa detalye, makakapanayam natin si PHIVOLCS Director Renato Solidum. Magandang umaga, Director Solidum. Magandang umaga po sa inyo. Okay, Director, saan pong mga lugar naramdaman ang magnitude 5.2 na lindol bukod sa lawigan ng Masbate? Well, dahil ang epicentro ay nasa Masbate City, 3 kilometro lang, naramdaman ang intensity 6 sa Masbate City, pero sa mga probinsyang karatig nito, tulad ng Sorsogon Province ay intensity 4 sa Irusin, saka Sorsogon City, at pati na rin sa Capi, sa Roa City ay intensity 4. Ganon din sa Northern Samar, Catarman and Capul Island ay intensity 3, at sa Albay, Iloilo City, Legazpi City, Naga City ay intensity 2, at ganoon din sa Kalibo at naman sa Aklan, intensity 1. Okay, Director, may tuturing po ba itong malakas na lindol na sinasabi? Hindi naman ganun kalakas ito, no? Pero yung intensity 6 na naramdaman sa Masbate City ay pwede nang magkaroon ng bahagyang mga kasiraan, at may mga reports ang aming scientista na nasa Masbate, nagkaroon ng cracks ang ilang mga building noon na naangkop naman sa isang intensity 6 na pagyanig sa Masbate City. Okay, Director, ano po ba ang sinasabing dahilan ng paglindol dyan sa Masbate? Kumikilos po kasi paminsan-minsan yung tinatawag na Philippine Fault Zone na tumatahak sa eastern side ng Masbate City. At ito po yung dahilan na magkakaroon ng magnitude 5.2. At kung titingnan natin, ang huling malakas na pagyanig na nagkaroon din ng bahagyang kasiraan sa eastern side ng Masbate, ang 2003 na may magnitude 6.2. Okay, Director, may inaasahan pa po ba tayong mga aftershocks na tinatawag? May maranasan pa po sa mga lugar na yan? Posible pong magkaroon ng mga aftershocks. In fact, nagkaroon po ng mga aftershock na 3 dito ang naramdaman ng 713, 720, and 722. Ito naman po ay mas mahina at hindi naman nakapagdulot ng dagdag na kasiraan. Okay, at inaasahan po natin na magkakaroon pa ng mga aftershock sa lugar. Okay, Director, kanina nabanggit nyo, mayroon mga konting cracks na naitala. Meron hubang naitala o nai-report na may mga nasaktan na tao? Wala pa kaming natatanggap kung may nasaktan, ano? At mabuti siguro ay malaman din ito sa ibang mga sources tulad ng local government. But so far, wala kaming info. Okay, Director, inaasahan natin marami nakatutok dahil dito sa napabalitang lindol. May mensahe po ba kayo sa mga residente na nandoon po sa mga lugar na yan kaninang umaga? Well, unang-una, dapat hindi po magpanik ang ating mga kababayan. Ito pong mga paglilindol sa Masbate ay normal na pangyayari. At yung mga karating na probinsya ay pwedeng makaramdam nito. Pero siguro para naman maging positive ang pangyayari, ay suriin po ng ating mga kababayan ang kanilang kahandaan sa paglindol. Magkaroon sila ng pag-inspeksyon ng kanilang mga bahay at gusali, kung maayos ba talaga. At magkaroon sila ng pagsasanay, alamin kung saan sila pwesto kapag lumindol, at pagkatapos nito, saan sila lalabas patungo sa isang open area na safe magkaroon ng evacuation. Pero sa ngayon, wala naman pong significant na nangyayari sa kanilang lugar. But nonetheless, kapag malalakas pong lindol ang mangyayari in the future, mas maganda na yung ready. Okay, maraming salamat, Director. PHIVOLCS Director po, Renato Solidum. Maraming salamat, Oscar.